Kite, ano pong klaseng trabaho ang ginagawa niyo rito? Pagmamasid ng mga organismo, pagtuklas at pag-aral sa mga bagong specimen ang specialty ko. Oo nga pala, kanina po. Sabi niyo Chimera ant ang tawag dun sa insekto na umatake sa akin? Tama, Chimera ant nga. Oh, mga boto. Oh, tamang-tama na pala sila. Wow, ang babata pa nila. Ang pangalan ko, Spinner Claw. Musta? Ako naman si Gonfrix. Masaya ako makilala ka, Spin. Teka, kamag-anak ka ba niya? Tama, anak siya ni Jing Freaks. Anak ni Jing! Ako si Kilua Soldic. Hindi ba yun ang apelido ng bantog na pamilya ng mga assassin? Dati kong trabaho yun pero nagretiro na ako. Seryoso? Tsaka, tama ka pala yung hula mo tungkol dito, Kite. Itong natagpuan natin kuko, napakaraming pagkakahawig ng katangian sa kuko ng isang Chimera Ant Queen. Pwede ko bang makita? Eto, Ganito ba talaga kalaki ang kuko ng Chimera Ant? Kasing laki na to ng daliri ng tao. Hindi kaya nag-mutate ito at naging ganito kalaki? Posible yan, pero posible ring ang pinagmulan niya ay nabibilang na sa ibang specimen. Hindi normal ang lagay ng panahon sa taong to. Posibleng dahil doon, ginugulo nito ang natural na balanse ng ecosystem sa lugar na to. Sa tingin niyo ba yung higanting insekto, isang mutation na naganap ng dahil sa imbalance ng panahon na ito? Iba kasi sila magpadami, hindi sila maihahalin tulad sa lahat ng ibang organismo. Phagogenesis ang tawag sa natatanging proseso ng pagpaparami ng Chimera ants. Kapag kumain ng Chimera ant queen ng ibang organismo, nagagawa niya maipasa ang mga katangian ng organismong yun sa mga supling niya. Maaari din siyang kumain ng iba't ibang uri ng organismo at may bahagi ang lahat ng iba't ibang genes nito sa mga magiging supling niya. Batay sa nakita nating kuko niya, masasabi natin may 2 metro ang laki ng queen ant na to. Kaya ang malas mo na lang kung makita ka niya. Merienda ang lahat sa kanya. Kung matripan niyang kumain ng mga tao, madali lang niya magagawa yon. Totoo yun, sa kasawi ang palad. Kyori ita